drinks are ready. Come to the table. Come and be fed by the bread and the wine. All who will hear me and all who are able. Tama. Kasi sinusubok tayo sa init. May konting init pa lamang, hindi tayo makatagal. Di ba? Mas mahirap yun. Dahil mas mainit doon sa Great Tribulation. Ha? At kung hindi ka pa makatagal sa init sa Great Tribulation, baka mas mainit sa ilalim. Sabi nila, wala daw apoy doon sa ilalim, pero bakit init na init si yung mayaman, di ba? So, ayusin niyo naman yung mga doktrina ninyo para hindi naman nakakahiya. Kasi naaalala ng mga tao yan. Eh. Lahat ng binubuka mo ng iyong bibig sa pulpito, tumatanim niya sa isipan ng mga tao. Sabi sa amen? Tumatanim niya. So, basa ko sana na mag-mensahe patungkol sa Antikristo. Pero sabi ko, tayo lang naman ang nanggarito at kailan nyo kasi na yung kaaway, di ba? Bakit ba natin pag-uusapan ng Antikristo? Kilalanin natin siya at ang kanyang kaparaanan. So, mas maganda pag-usapan natin. Kilalanin natin ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Tama po? Say amen? Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Yoko natin ng ating mga ulo. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli ng samba, nagpapasalamat kami sa panahon ito na bagaman mainit at hirap makapangusap, mahirap magsalita, mahirap mag-isip. Subalit, nandyan ang iyong banal na espiritu sa aming mga puso, sa aming isipan, sa aming kaluluwa, na when the Spirit of truth is come, we will guide you into all truth. So yan ang pangako at naniniwala kami, Panginoon, sa anong sitwasyon ay igigiya mo po kami upang magpatibay at kasama makarating ang mga mensahe. Panginoon, ikaw na po ang bahalang umipo sa bawat puso ng iyong mga anak sa kabilang dako at sa dakong ito, Panginoon, na upang ang mga mensahe at aral ay hindi masayang, hindi may parating, Panginoon, higit lalo na ang panahon ay narito na at ikaw ay babalik upang humatol at harinawa, Panginoon, na lumakpas ang hatol na ito at pabayaan mong buksan ang bawat puso, bawat isipan ng bawat nakakapakinig na mensahe nito, Panginoon. Sapagkat hahatol ka at ang hatol ay ayon sa gawa ng isang tao, Panginoon. Whether ito man ay masama o mabuti, o ito may nag-ingat at nagmahal sa iyong mga salita at mga pangako na tiyak, Panginoon, na mga pangakong yan na bawat pinanghawakan ng tao ay mapapasa kanila. Kaya, salamat sa araw na ito. Muli kang mangusap sa iyong lingkod, Panginoon, minsan pa. At sa pangalan ng aming manunubos na si Yahshua HaMashiach, ito ko'y aming samot dalangin. Amen. And amen. How you say, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At salamat sa nagdaang linggo na sa kabila ng masamang panahon, hindi ko ma-describe kung anong panahon ito. Kapag bumabagyo kasi sabi nila masamang panahon. Pero pag tag-init din pala lalong masama, Kasi pag bumabagyo, okay lang pag nasa bahay ka, napapahinga ka, di ba? Amen? Kung ka, pwede kang maghihiga, matulog, mag-aral ng Bible, di ba? Pero sa panahon pala ng tag-init, mga kapatid, napakahirap. Napakahirap mag-relax, napakahirap mag-stay sa bahay, lalo mainit, At napakahirap din mag-aral ng salita ng Diyos kasi hindi talaga pumapasok, di ba? Kahit anong pag-meditate mo, mararamdaman mo yung
dampi ng init, napakahirap. Marami, nag-i-stay na lang sa mall. Kaya lang, gagastos ko na. Pagbalik mo, balik ka na naman. Napakainit na naman. So, patuloy tayo, mga anak, sadyang ganyan. Pinaparanas sa atin ng Panginoon para ika nga sabi nga, through thick and thin, ay masanay tayo. Tama po? Masanay tayo at hindi tayo huwag natin exercise yung pagiging reklamador, ano? Amen? Di ba? Huwag natin sanayin yan. Kundi isipin na lamang natin ang lahat ng mga bagay, ng mga pagsubok sa buhay natin na dinadanas, mga kapatid. Lilipas at lilipas din yan. Tama po ba? Amen. Uwi ng Panginoon. So, bala ko ay magdire-diretso lamang sa mensahe, pero mahirap yata yung gagawin ko dahil maraming nakikinig po doon sa kabila. Tama ba, Kenneth? Naka-live ba tayo? Sa susunod na lang. Sige, kasi parang ang hirap mag-condition Kaya plano ko, sabi ko strictly message. Pero talagang yung condition ang hinihintay natin na ibibigay ng Panginoon. So, bagamat itong outline ito, sabi ko, gagawa na lang ako ng outline para hindi na ako masyadong mag-iisip. Kasi maraming mga versikulo na pumapasok sa kaisipan ko, pero ang problema ko sa kuhahanapin, hindi kayo masyadong memoryado, mga kapatid. So, dito tayo magtatalakay. Babasik po natin sa kung ano ang kailangan ng simbahan. Tama? Sabi sa amen? Still, yung mahalaga, makilala natin ang ating Panginoon. Tama po ba? So, anointing, power, authority, and divinity. So, nakinino lahat ito nasa ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa amen? Nakikinig ba kayo sa bawat pagminsahe ng mga tumatayo sa pulpitong ito? So, kailangan listo kayo, mga anak, mga kapatid, para kung meron kayong narinig na tila para bagang kakaiba, ay pagbulay-bulayin mo. Pagbulay-bulayin natin para marating natin yung tinatawag po na kasakdalan. Tama po. Dahil yun ang tinatahak natin at hindi po yung magkaroon po tayo ng confusion sa buhay na ito. Tama? So, anointing, power, authority, and divinity, na ang mga bagay nito, mga anak, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, ay na kay Kristo na. Ha? Sabi sa amen? Ibig sabihin, yung glory before the foundation of the world na nasa kaisipan ng Ama, sa plano ng Ama, ay nangyari sa katauhan ng kanyang bugtong na anak, no? He was invested with anointing, power, authority, and divinity. Ibig sabihin, nasa kanya na lahat yun. Ha? All this glory was in Christ, but depending on time, the glory will have to manifest for the glory of the Father. May panahon, na ang bawat kaluwalhatian na nandoon sa Ama ay may papahayag sa kanyang bugtong na anak. Naintindihan natin? Dahil hindi naman isang bagsak pinahintulot ng Ama kay Kristo na mahayag ang buong niyang kaluwalhatian bilang tagapaglikha, mga anak, mga kapatid.
So may mga ilang tanong dito, no? If the fullness of the Spirit of God dwelling in Christ, does the Heavenly Father needs to anoint Him when needed in His ministering, or just confirming Him what is He going to perform to glorify the Father? Naintindihan niyo yung tanong? Haba, no? If the fullness of the Spirit of God dwelling in Christ, nasa Kanya na. Tama ba? Does the Heavenly Father needs to anoint Him? Kailan pa ba siyang pahiran? Nasa Kanya na nga lahat? Does the Heavenly Father needs to anoint Him when needed in His ministry, or just confirming what is He going to perform to glorify the Father? O kinukumpirma lang sa Kanya kung ano yung dapat niyang gawin sa presente niyang kalagayan? Kailan pa bang utusan siya? Pahira siya every time? Yung tanong kasi dito, yung panangalawang tanong, is He separated, anointed being from God? Kasi may nagtuturo nito eh. Ulitin ko yung pangalawang tanong. Is He a separated being from God? Separate ba sila? Only invested with separate power? Binigyan, diyan ka, anak, dito ako. Pero i-investan lang kita. Bibigyan lang kita ng anointing and power. Diyan. Bahala ka na sa buhay mo. Yan, tanong to, So yan, is He separated, anointed being from God, only invested with separate power, and need to be anointed every time in performing miracles and power in His ministry? Or God was working in Him. O ang Diyos ba ay nandoon na? From River Jordan, mga kapatid, nandoon na ang Ama. Tumahan na with all the fullness. Di ba? Kung with all the fullness ang tumahan sa Kanya, walang sukat nga eh. So, yung tanong, does the Father needs to anoint Him every time na magpe-perform siya? Sabi niya, nalalaman ko, Ama, ano siya'y manalangin. Nalalaman ko na lagi mong dinidinig ang aking tinig. Tama? Kaya nga, sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Sabi siya, amen? Amen! Ibig sabihin, kahit hindi niya ipaalam sa Ama, gagawa at gagawa ang Ama sa Kanya. Tama po? Kaya yung time na yan, mga kapatid, nag-iiyakan sila dahil si Lazaro ay nailibing na, nakabalot na, mga kapatid. Pero si Kristo, hindi nagdalawang isip, mga kapatid. Pero, bilang anak na nagmana ng kaluwalhatian ng Ama, ipinaalam muna niya sa Ama dahil ito yung kaganapan na hindi siya nakipantay. Though in the form of Elohim, ay hindi po siya pumantay sa makapangyarihan sa lahat. Tama? Nagpaalam muna siya bilang galang sa kanyang Ama. Sabi sa yan eh. So, sabihin, talagang isa siya mapagkumbaba. Tama? Na anak ng Diyos. God was working in Him. A separate being or linking from God. Hindi naman ito separate di ba? Tama, ang sabi niya, the Father is dwelling in me. Ngayon, kailan pa ba siyang pahiran? Kailan pa ba siyang i-anoint? Sa Kanya na eh. Diba? So, depende na lamang sa ipapagawa
ng Ama na nanananahan sa Kanya. Tama? Amen. Kaya yan, pinamagat ng anointing, power, authority, and divinity, nasa Kanya na yun. Nakapasok na, tama, sa River Jordan. Kaya sabi po ng Ama doon, na bumaba ang Espiritu ng Ama at sa anyong kalapati sa Kanya. Bago yun, nangusap ang Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased to dwell." Sabi sa Amen? Pumanahan, hindi with measure, but with all the fullness of God dwelling in Him bodily. Malinaw? Ayan. Kaya, ganyan talaga. Kailangan maging listo lang tayo. Sabi, mabagal sa pananalita, pero listo sa pakikinig. Tama? Tama ba ako? Tumali. Kasi minsan lumilipad yung isip ko, mga kapatid eh. Sa init eh. Nararamdaman ko talaga eh. So, tuloy ko. Anointing, power, authority, and divinity. Yung pang-apat, nasa sa Kanya na. Hindi maliwanag na yun. Mga anak. Ngayon, tingnan lang muna natin yung sinasabi dito na the Spirit, Isaiah 61 verse 1, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound." Naintindihan ninyo? Lumilipad din. Amen? Amen po ba? Ito po'y hula. Tama. Si Kristo ay nandun pa lamang. Logos pa lamang in the mind of God. Amen? Hula pa lamang ito. At ito ang fulfillment sa Luke chapter 4 verse 18. "The Spirit of the Lord is upon me." Kasi binasa niya yung balon-balon na gano'n, di ba? "Because He hath anointed me." So, tinutukoy niya yung sarili niya. "To preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised." So, binanggit na pinahiran siya ng Ama. So, yung pahid na yun, mga kapatid, hindi naman nangangahulugan na pahid para every time na magpe-perform siya ng miracles ay hihintayin niya ang pahid na yun. Dahil yung pahid na yun, nasaan ba yung pahid? That is the Spirit of the Father. Tama? Nasaan yun? Nakatira sa Kanya. Sabi siya, Amen? Kaya nga, sabi niya, "Ama, naniniwala ako na lagi mo akong pinakikinggan. Pero dahil sa mga taong nakatayo rito, nais kitang ipakilala." Tama? Sabi siya, Amen? Ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo ay iliwalhati ang Ama, at ang gusto niya, Ama, liwalhatiin mo naman ang iyong anak. Tama? Dahil ang Ama ay maluluwalhati sa pamamagitan ng anak. Sabi siya, Amen? Dahil kung ang anak ay magmimintis, mga kapatid, ibig sabihin, nagmintis din ang Ama. Tama? Sabi siya, Amen? Kaya nga, ang panalangin ni Kristo, "Glorify thou me with the glory which thou hast given me before the world was." Ha? Yun na, sa panalangin, luwalhatiin mo ako, Ama. Ha? Ng kaluwalhatian, natamo ko sa'yo. So, galing pa rin sa Ama yung kaluwalhatian, tama?
bago pa lamang itatag ang sanlibutan ito. So, ganun kalawak ang pananaw ng Panginoon Diyos, tama? Ng Creator. Before the foundation. O wala pang pundasyon, nasa mind na nga niya eh. Tama? So, pag sinabing before the foundation, ay bago pa lamang siya maglikha. At nilikha ang lahat ng mga bagay sa sandaigdigang ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya meron tayong beginning. Tama. At yung beginning na yon, walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon Diyos. Tama. Dahil ang Ama, ang naglikha ng lahat ng mga bagay ay walang beginning. Tama. At wala rin siyang katapusan. Without beginning, without the end. Yun na nga eh. Pupunta na naman tayo sa Melchizedek eh. Kaya nga yung sinasabi ko eh. Mahirap magsalita ng diretsyon. Ha? Without the beginning, without the Father, without the Mother, without end of life. Hindi ba yung si Melchizedek? Tama. So every attributes of God is also the attributes of Melchizedek. Tama. At doon, ayon sa pagkapari na yan, ay si Kristo ay itinulad. Amen? Ha? Without end of life. Without beginning, without end, without a father, without a mother. Yun ang pagkasisirdote ng ating Panginoong Jesucristo. So, all this glory was in Christ, but depending on time, the glory will have to manifest for the glory of the Father. Basahin ko lang dito sa Acts chapter 1, verse 6 to 7. When they therefore were come together, they asked him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or seasons which the Father had put in His own power. Kanino kapangyarihan? Ha? Ang siyang magdidesisyon? Kapangyarihan ng Ama. Tama. So, ibig sabihin, nag-iintay lang siya doon. Asan ba ang Ama? Tomas, Felipe, nasaan ang Ama? Nasa akin. Sabi sa amen? Ha? Hintayin ninyo dahil may ibubulong siya sa akin. Tama. Sabi sa amen? May ibubulong siya. Mag-intay lang kayo. Acts chapter 1, verse 6 and 7 yan. Meron ba? Sana magbasa rin kayo, no? Malapit na dumating ang Panginoon. 1 Timothy 6:16. Ito po yung Ama. Ito po yung manlilikha. Who only had immortality. Pag sinabi mong immortality, hindi mo siya mapapatay o hindi na mamatay. Amen? Dwelling in the light which no one can approach unto, whom no one had seen. Walang makakalapit, walang nakakakita sa Kanya. Ha? Dwelling in the light, nagliliwanag siya. Yan ang Ama na nasa langit. Whom no one had seen nor can see, to whom be glory and power everlasting. So Jude chapter 6 verse 1 chapter 1 verse 25, sorry. To the only wise God our Savior be glory and majesty, dominion and power, both now and ever.
Amen. Pag sinabing only, isa lang yan. Tama? Yung manlilikha. Sabi sa amen? John 17 verse 1, these words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father! Tinatawagan niya yung ama niya. The hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Sabi sa amen? Kailangan pareho silang maluwalhati tama? Dahil siya'y namamagitan. Ipinagawa ng Ama sa Kanya yung bagay na yan, mga kapatid. Sinugo siya, inutusan siya, mga anak. Yun ang kanyang layunin, yun ang kanyang purpose upang magpahayag ng kadakilaan ng Ama. At siya'y dinadakila din naman ng Ama. Amen? Sa pamamagitan ng anointing, ng power, ng authority, at ng divinity. Hilakit na natin yun para hindi na makawala. Tama? Kasi pag hiniwalay mo yung divinity, mga kapatid, para ba nanabay siya iglesia ni Manalo? Papahiral lang siya kapag kakailangan. Sabi siya yun eh. Naintindihan niya ba ibig ko sabihin? Matutulad tayo kay Manalo kapag wala yung divinity sa kanya. Nasa kanya yung divinity. Yung something divine, and that is God. The very presence in all fullness of God. Tandaan natin, fullness, with all fullness. Wala ka nang hahanapin sa kanya. You are complete in Him. Tama po. Kompleto ka sa kanya. Nasa kanya ang banal na dugo na pang-alay at nasa kanya rin ang Panginoon Diyos at nasa kanya rin ang Espiritong pangako na ibibigay sa bawat mananampalataya. Dapat maintindihan natin ang mga bagay nito. Tama? Amen. Ang sabi, John 1:1, in the beginning was the Word. Kaya nga may beginning. Tama? Amen? Kasi, ang beginning of all creation is the Word of God. Kasi kung ang Panginoon ay tatahimik, walang malilikha. Sabi sa amen. So ano ang beginning lang lahat ng bagay? Yung salita ng Diyos. Tama. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Kaya nga, sabi ko kanina, hindi naman pipian Diyos, di ba? Sabi sa amen. And the Word was God. Iisa yun. Sabi sa amen? Ngayon, iniisip ng mga tao na nandyan na si Kristo sa in the beginning. Wala pa nga eh. Nandun pa lamang siya sa mind. Nung hindi pa nagmamanifest ang beginning. Tama? Sabi sa amen? Nasusundan pa ninyo yung code? And the Word was made flesh. Duktong na natin yun. Pero yun ay sa katauhan ng isang nilikha. Tama? Na naging naman ang salita ng Diyos sa kadahilan ng yung divinity ay pumasa kanya. Tama? Kaya nasabi ni Kristo, ako'y gumagawa at ang Ama rin naman ay gumagawa. Ang mga salitang itong sinasalita ko sa inyo ay hindi nanggagaling sa akin, hindi nagbuhat sa akin, kundi buhat sa Ama na nananahan sa akin. Sabi sa inyo. So hindi na po kailangan pahiran siya ng Ama every time. Tama. Ang ginagawa lang ng Ama ay ipinapaalam lang sa Kanya kung ano ang tamang paggamit ng kapangyarihan
at autoridad na ibinigay sa kanya. Naintindihan niyo ba? Yung tamang paggamit. Hindi naman pwede. Ito, halimbawa, si Kristo bumaba sa lupa. Hindi ba siya hari ng mga hari? Tama. Pero hindi pa panahon eh. Tama. Still, hinihintay pa rin niya yung Ama. Alam ba, Ama, ang unang hakbang. Ganun yun, tama? Isa-isa yun, tama? Anak, ibuwis mo muna ang iyong buhay. Tama. Shall we say amen? From birth, through baptism in River Jordan. Yan, tumahan ng Ama. After receiving the authority and power. At iba rin yung after His resurrection. He received all the power. Sabi niya, all the power is given unto me. Shall we say amen? Ibinigay na lahat. Then ano pa? Akit muna siya para mag-mediate para sa mga kaluluwang kailangan maligtas. Tama? So meron pa rin siyang gagawin. Hindi agad-agad pupunta siya sa millennial reign. So bilang mediator, bilang high priest, bilang comforter, dinadalangin niya tayo sa Ama. I will pray the Father that He will give you another comforter. Huwag niyo sayangin mga sinasalita dito, mga anak. Dahil napakahalaga na maitanim sa inyong kaisipan ang mga aral at turo ng banal na aklat. Then anong masunod? The reign upon His throne of glory for 1,000 years. So yun na yun. Pero hindi pa rin matatapos yun doon, mga kapatid. Sapagkat sa dakong huli ay isosurrender niya ang paghahari, kapamahalaan, autoridad sa Ama. Pero yung anointing, yung divinity, hindi po mawawala sa kanya yun. Naintindihan natin? Kapag naman sa huli, ay elderly brother natin siya, but still, expression siya ng the Almighty God. Pag sinabing expression, sabi nga, hanapin mo, gusto mong hanapin ang Panginoon Diyos, lumapit ka kay Kristo. Tama. He is the image and likeness of the invisible God. Tama. Sa kanya ka pupunta. Sapagkat siya ang wangis at larawan ng Diyos na hindi nakikita. No one hates in God. Talagang hindi siya makikita magpakailanman. Sabi siya, amen? Ay, malinaw yun eh. Sabi niya nga doon, who only had immortality, dwelling in the light which no one can approach unto. Pero sapat yung fullness of the Godhead na in-invest niya kay Kristo para makalapit tayo sa Panginoon Diyos. Sabi siya, amen? At para maihayag ang kalawalhatian ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Naintindihan natin. Gawin ng Panginoon. Kasi, yun na nga, mga kapatid, may mga katuruan na nawala yung kalawalhatian ng anak. Alam niyo ibig sabihin? Nawala na yung anak, nawala pati yung kalawalhatian ng anak. Tama. Dahil yung anak pala, sabi nila, yun din daw ang Ama. Naintindihan natin? Mapaulit-ulit na ako. So we say, praise the Lord. Praise the Lord.
Salamat sa Panginoon. So yan. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. The Word was made. Yung salitang made, no? Was made flesh. Si Kristo yun. Tama. Meron pa rin gumawa sa Kanya. Tama. Hello, say amen. Praise the Lord. So John chapter 3, 34 to 35, for he whom God hath sent speaketh the words of God. Ayan, kaya napagkakamalan siya na blasphemer dahil sinasalita niya ang gustong sabihin ng Ama. Tama. Bagamat ikaw'y tao, pero inaangkin mo na ikaw ay makapangyarihan sa Ama. Tulad ng Ama. For he whom God hath sent speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto him. Without measure nga eh. Pag sinabi mong, ang God ba kailangan pampahiran? Hindi pwedeng pahiran ng Diyos yun. Tama po? Pero yung anointed one, dahil pinanahanan na with all fullness of measure of the Spirit of God na nadoon po sa Kanya, naniniwala ako na wala na siyang kakailanganin at wala na tayong kakailanganin dahil na kay Kristo na ang lahat. You are complete in Him. Tama. Shall we say amen? He was invested with all the fullness of the Godhead. All the fullness of God nasa sa Kanya na. Hindi sinasabing naging Ama siya, o hindi siya naging Diyos, wala natili siyang anak ng Diyos. Tama. Dahil anak siya ng invisible God sa sangkalangitan at the same time na mamahay sa Kanya. Tama. So kayo pinanahanan ng Panginoon Diyos. Tama. Pero naging Diyos ba kayo? Hindi. Ang tawag sa inyo, anak ng Diyos. Si Kristo'y ganun din. Tama po. Hindi po nagbago yun. Dahil sa eternity, siya po'y elderly brother natin. Tama. At dahil hindi nagbabago ang Ama sa kanyang mga plano para sa Kanya at sa atin, mananatili siyang nananahan kay Kristo at mananatili siyang nananahan sa bawat isa sa atin. So doon natupad ang kabuuan ng plano ng Ama. Let us make man in our image and after our likeness. Tama? Sabi sa amen? Nag-miss kasi kay Adam tama? Nag-miss kay Adam. Pero sa spiritual realm, mga kapatid, patungkol sa spirito, mga kapatid, nagtagumpay ang Ama sa pamamagitan ng kanyang bugto na anak. Tama po? Sige. Colossians 1:19, for it pleased the Father that in Him should all the fullness dwell. John chapter 3, verse 34 to 35, nabasa na natin ito, yung kalahati na lang. For the Father loveth the Son, and hath given all things into His hand. All things into His hand. Amen. Amen. Binigay na sa Kanya. Kaya nasabi ko nga lang, may mga panahon na itaiiral lamang ng Ama yung all things na yon.
sa pagiging anak ng Diyos niya. Sa pagiging kordero niya. Amen? Dahil ang Diyos nga po ay siyang sa lahat-lahat eh. Di ba? Sabi siya, amen? Ang Diyos nga po ay siyang sa lahat-lahat eh. Hindi po si Kristo ang sa lahat-lahat. Kundi yung Espiritu natanggap ni Kristo at ibinigay sa atin. Kaya, ang Diyos, yung Espiritu ng Diyos na nakikristo, yun ang ibinigay sa atin. Kaya nga masasabi na ang Diyos ay sasa lahat-lahat. Naintindihan natin? Ha? The Spirit of Christ. Kaya nga, binigyan tayo ng Spirit of Christ, binigyan tayo ng Spirit of God, pero tandaan natin, iisa lang yon. Tama? Hindi dalawang Espiritu na tanggap natin. Ha? Ha? We have drank into one Spirit only. And that is the Spirit of Christ, not tinawag being Spirit of the Father, the Holy Spirit, the Spirit of God. Iisa yun eh. Tama po? Praise the Lord. So, makikita natin from birth, the child grew, Luke chapter 2 verse 40, and the child grew and waxed strong in spirit and filled with wisdom and grace of God. The child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom. And the grace of God was with him. Ngayon, sabi ng iba, yung bata raw ay siya rin yung Diyos. Ngayon, ang tanong kasi dito, meron bang bata na meron bang Diyos pala na lumalaki sa karunungan at kaalaman o lumalago sa karunungan at kaalaman? Luke chapter 2 verse 52, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with man and God. Nag-i-increase ang wisdom ni Kristo. Tama? So kapag ini-apply mo sa Kanya na siya mismo ang divine, mamamali, mga kapatid. Tama. Kundi ang divine o ang divinity ay tumanahan sa Kanya at hindi humiwalay hanggang eternidad. Tama? Kasi the child grew and waxed strong in spirit. Tapos sabi pa dito, increase in wisdom and stature. Mga kapatid. Yun ay sa pagkabata niya. Tama. Pero, nung lumalaki yung bata, mga kapatid, namuwi siya na normal talaga. Kaya lang, hindi sa pagkakasala. Patungkol naman sa bautismo sa River Jordan. So ito, Luke chapter 3 verse 16 to 17, John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire. So yun, nababanggit ko lang, mga kapatid. Ha? Sino yung magbabautismo ng Espiritu Santo? Holy Spirit? Si Kristo. Tama, sa kapahintulutan ng Ama yan. Whose palm is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner, but the chaff he will burn with fire unquenchable.
He shall baptize you, balik tayo doon, with the Holy Spirit and with fire. Trabaho po ni Kristo yun. Tama. Kaya nga sabi niya, all the power is given unto me. He has a power to give life. Tama. May kapangyarihan siya para magbigay ng buhay at yon ay natanggap niya yung kapangyarihan niyan sa pamamagitan ng Ama. Praise the Lord. So after receiving authority and power during His ministry, at yan mga kapatid, maraming mga may sakit, may mga karamdaman, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng mga karamdaman. Then, dumating ang panahon na ialay niya na yung kanyang buhay, ihain niya na yung buhay para tayo naman ay magkaroon din ng buhay, mga anak, mga kapatid. At siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. So after His resurrection, anong pagkakasabi niya? All the power is given unto me. Tama? So, say amen? After His resurrection, dumalaw siya doon sa mga kapatid pa doon sa hell. At kinuha niyang bihag, ang pagkabihag, bubuklok sa kanan ng Ama. So, ibang gampanin na naman yan. Tama? Tapos, amen? Ibang gampanin na naman yan. Kaya niyang gagampanan. At yan ay sa kapahintulutan ng Ama. Bilang mediator, a high priest, and a judge. Hinahatulan tayo sa mga tama at mali na ating ginagawa sa buhay. Sinasaktan tayo. Pero siya, amen? Kaya nga yung bawat bagay na nagagawa natin na hindi nagiging kalagod-lugod sa Panginoon, may katampatang hatol yan. Ang purpose niya para maadala tayo sa kanyang pagsasakdal. Shall we say amen? Pinapasakdal tayo. Tinutuwid tayo. Tinuturuan tayo. Itinatama tayo. Hanggang sa marating natin yung kasakdalan na yun. Hindi agad-agad yun. Mahabang proseso ang ginagawa ng Panginoon. Mahabang pasensya ang ginagawa ng Panginoon sa atin, mga anak. Kaya nga sabi ng Bible, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos na kayo'y tinatakan hanggang sa panahon ng katubusan. Amen? Itong katawang lupang ito, mga kapatid, may kahinaan ito. The Spirit is willing, but the flesh is weak. Tama? Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Shall we say amen? Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Kaya kailangan mapalitan to Tama? Amen? Kailangan mapalitan ito. Kasi itong katawang lupang ito, maraming rason to Maraming rason sa buhay. Mga kapatid. Then, pagkatapos ng mga bagay na yun, mga anak, na tayo maibalik sa Panginoon, ayon sa kapanahunan natin, then luluklok siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian na kasama tayo, for 1,000 years. At sa dulo, mga kapatid, sa dulo ng kanyang paghahari, sa dulo ng ating paghahari, kasama tayong maghahari. Anong gagawin niya? In the end
Christ surrendered His authority and power to God. Susurrender niya ngayon, Ama, hindi ko na kailangan to. Tapos na ang 1,000 taon na pinahintulot mo para maghari ako. At ang bride. So meron lamang mga kapahintulutan ng Ama. Tama. Doon sa anointing, the sa power, authority, and divinity na nasa Kanya. Tama. Dahil meron doon na bumubulong may nangungusap sa Kanya may nagpapatnubay sa Kanya, mga kapatid. Kaya pagdating ng tamang panahon, 1 Corinthians chapter 15, 24 to 28, then cometh the end, when He shall have delivered up the kingdom to God. Sasauli niya ang kaharian sa Panginoon Diyos. Tama? Even the Father, when He shall have put down all rule and authority and power. Bababa na niya. Tayo rin, ganun din. Bababa na rin natin. Tama? So, babalik tayo sa normal. Tama? Ibig sabihin, hindi naman nagplano ang Diyos ng mga ganyang kaharian Dahil yan, sa pagkalaglag ng tao yan. Tama? Dahil ang timano, ang Panginoon Diyos ay hari na sa lahat ng bagay. Tama? Kaya nung nilikha niya ang tao, ang tawag sa Kanya, Ama. Tama? Hanggang doon, tapos na yun. Ama namin. Ama na may likha ng langit at lupa. Sa ganun lamang, mga anak. Ang relasyon ay sons and daughters. O sons, father and son. Yun, tama. When He shall have put down all the rule and authority and power, for He must reign till He had put all enemies under His feet. May kalaban. Tama. Amen? May kaaway, kaya pinahintulot yung kanyang pagrurul, mga kapatid, para supilin ang tao sa kanilang laman. Marami pa kasi mabubuhay doon ayon sa laman sa millennium, di ba? Tama? Ang pinakabatang mamamatay na makasalanan doon ay 100 taon. Sabi sa amen. Alam na alam nyo ito, kaya lang parang hindi ko malaman, nag-iisip kayo o iantok. Sabi sa amen? Ayon. For He must reign, He had put all enemies under His feet. The last enemy that shall be destroyed is death. Dahil may lilitaw pa na kaaway doon in a little season. Sa dulo po ng milenyo. For He had put all things under His feet, but when He said all things are put under Him, it is manifest that He is accepted, which did put all things under Him. Sino yun? Yung Panginoon Diyos. Tama? Yung Diyos ni Kristo. Sabi sa amen? Si Kristo ba may Diyos? Meron nga, di ba? Sabi niya, huwag mo muna akong hipuin, dahil pupunta muna ako sa Ama, sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Ilang beses yun, di ba? Tama? Amen. Kaya hindi naman nagsisinungaling siya. Ang hirap na sa mga tao na umintindi na katotohanan, mga anak. Kaya ibababa niya ang pagrurul. At kapag ibinaba yun, ay mahahayag ang Panginoon tagapaglikha sa lahat-lahat. And when all things shall be subdued unto Him, then shall the Son also Himself be subject unto Him that put all things under Him, that God may be all in all. Magpapailalim siya sa Ama tama? Yeah. Para ang Panginoon Diyos ay sa lahat-lahat at si Kristo ang siyang
panganay sa mga magkakapatid. Mga kapatid, we are co-heirs in Christ. Kaya, sa literal, mga kapatid, meron pa rin tagapag-ingat ng yaman. Tama? Sabi sa amen? At yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yung panganay sa mga magkakapatid. Ayan. Revelation chapter 21, 22 to 27. So, nasaan na tayo? Nasa eternidad na tayo. Tama? Dahil dito niya isinuko. 1,000 years dito. Dito niya isinuko. Matapos sa little season, mapatay ang mga masasama. Revelation, ito na. Doon muna tayo sa ano. Ayan, tama. Chapter 21, verse 22 to 27 ng Book of Revelation. And I saw no temple therein. So wala nang literal temple sa panahon na yan ng eternidad. For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Sabi sa amen. Ang kordero, ang templo doon. Tama. Kayo, ano kayo doon? Pillar. Tama. Pillar in the temple. Tama. So doon, may bahagi tayo sa eternidad. Sabi sa amen. And the city had no need of the sun. Hindi ito literal city, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Nagliliwanag Diba? The new Jerusalem that coming down from heaven. Amen? Sino yun? Tayo. O mga banal ng Diyos. Sabi siya, amen? Nagliliwanag, mga kapatid. The city had no need of the sun. New Jerusalem yun. Neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Si Kristo may ginagampanan. Sabi sa amen. Nandun siya bilang halimbawa pa rin. Liwanag. Tama. The Lamb is the light thereof. And the nations, may mga bansa pa, of them which are saved. Saan sila naligtas? Dito. Hindi dito, Hindi rin dito, kundi dito na. Tama. Dahil sa little season, sindami ng buhangin sa dagat ang pinuksa ng Panginoon dahil sila'y nag-alsa sa mga hinirang ng Diyos. Sabi siya, amen. Papasok tayo ng eternidad doon. Kaya na, dito, the nations, may mga bansa pa which are saved shall walk in the light of it. Tama. Lalakad sila. Yung mga mortal bodies, Shall we say amen? Meron pa mga mortal bodies sa eternity. Dahil tayo doon ay immortal na tayo. Tama. May mga bansa pa nga And the nations of them which are saved shall walk in the light of it. And the kings of the earth to bring their glory and honor in it. May mga hari pa Papahintulot pa rin ng Panginoon Diyos yun.
And the gates of it shall not shut all by day, for there shall be no night there. And there shall bring the glory and honor of the nations into it. New Jerusalem. Yan po yung mga banal ng Diyos na ang panganay ay si Kristo. And there shall be in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or make it alive, but they which are written in the Lamb's book of life. Mga pinili na yon, mga kapatid. At kailanman, hindi na sila muli pa magkakasala dahil bababa ang presensya ng Diyos. Hindi na sila mamamatay sa kasalanang ikamamatay dahil bababa na yung presensya ng Panginoon Diyos at tutupukin yung kanilang weakness in the flesh. Natindihan po natin? Ha? O, Revelation chapter 22 verse 1 to 5. Nandito na lamang tayo sa ano na ito. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Nakita niyo yung position ni Kristo sa eternity? Ha? Amen. Binawi ba ng Diyos yung divinity doon na nakataan sa Kanya? Hindi. Kaya sabi ni Pablo, He is the image of the invisible God. Sabi sa amen. Dapat, kapag ganyan, tumabi si Kristo. Katabi mo sa eternidad. Hindi sasagi sa isip mo, ito yung Ama eh. Hindi. Di ba? Tama ba? Naintindihan ba niyo? Si Kristo, nasa lubong niya sa eternity. Kakamayan ka, isipin mo, ito yung Ama eh. Hindi po. Image of the unseen God. Yun ang sasagi sa isip mo. At ang Diyos ay nananahanan sa Kanya with all the fullness. Yun ang may revelasyon na totoo. Tama. Hindi mo iisipin, ito yung aming Ama na nilikha ng langit at ng lupa. Ito yung anak, ito rin yung Ama. Hindi ganon. Kundi ang Ama nandoon sa Kanya. Yung divinity. Kaya sabi nga ni Brother Branham, na-interpret, kasi kahit sinabi ni Brother Branham, nag-misinterpret pa rin eh. He is a God-man. Pagka sinabi kasi yung God-man, nag-misinterpret pa rin eh. Di ba? Kailangan, specific tayo eh. Yung sinasabi ni Pablo, the fullness of the Godhead dwelling in Him. He is the image and likeness of the invisible God. Diba? Filipe. Hinahanap mo ang Diyos, tama ba? Si Filipe ba yun? Naghahanap? Pakita mo sa amin ng Ama. Pakita mo sa amin ng Ama at sukat na sa amin. Hindi mo ba alam? Ang tagal na natin magkasama, hindi mo ba alam na ang Ama ay nasa akin? Yan sa amin? So, ano siya nasa kanya? Every time ba na mag-perform ng miracles, kailangan pa siyang pahiran? Nasa kanya na pala yung Ama. At kailangan pang pahiran. Ibig sabihin, may kulang pa, Brother Johnson. Sabi nga ni Pablo, for all the fullness of the Godhead dwelling in Him bodily. Sabihan ganyan,
Mamandalan tayo. Maraming correction talaga. Marami pa. Pero purihin ng Panginoon, nagkakaisa tayo sa pagkakaunawa. Kung sino Ama, at kung sino si Kristo, but in detail, kailangan pa natin pumaroon sa kasakdalan. Yan ang purpose ng Fivefold Ministry. Tama? Para dalhin, sabi nga, dalhin. Ay, bakit dadalhin? Sa kasakdalan, kasi hindi pa sakdal. Tama? Amen. Praise the Lord. So ito, in the midst of the street of it, and on the other side of the river was there the tree of life, the presence of God yan, which gave her manner of fruits, yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. Bakit may healing of the nations pa sa eternidad? Kasi yung mga tao na yan, meron pang weakness of the flesh. Tama? Yung mga mortal, tinutukoy ko, pero yung glorified body, hindi na sila subject doon kasi napalitan na sila ng manual na ating katawan eh. Tama? Laging immortalized na sila. Tama po ba? Pero yung mga mortal, subject to commit sins, pero hindi naman ikamamatay, parang tumingin lang kayo sa mga bata, di ba? So, amen? Tingnan niyo yung mga bata, di ba pagkamisan ayun yung iyakan, di ba? Sakitan, di ba? So, amen? Pero hindi yan ikamamatay na kasalanan para sa atin. Tama? Para sa kanila. Naintindihan po natin? Okay. And there shall be no more curse. Wala na raw sumpa. Meron lang pagagalingin. Pero wala nang sumpa. But the throne of God and of the Lamb shall be in it. Lalo sa inyo. So, ibang bahagi na naman to ng buhay ni Kristo. Tama? Maaaring isipin natin, sinuko na yung paghahari niya. Tapos na siya ay magiging parang normal na lang. Hindi po. Kasi kung paano Redeemer ang Ama, Redeemer din siya tama? Meron siyang kakaibang pahid para igalang siya na tulad ng kaluwalhatian ng Ama. Kasi nandun yung Ama hindi naman problema tama? Nasa sa kanya Di ba si Kristo sinamba? Tama? Sinamba siya bilang anak ng Diyos and with revelation that God was also inside Him. Nandoon sa loob niya. Tama? Huwag kang nasasamba sa isang nilikha na patapos simentohan, ang pagkatapos binasbasan ng tubig, luluhuran mo. Mali yun. Tama? Pero ito, karapat dapat luhuran ito. Tama? Dahil nasa loob niya ang Ama sa langit. Tama? Nasa loob niya. Expression siya ng Ama. Tama? Bilang panganay. So tayo din naman ay ganoon. Lamang sa atin ay may sukat. Pero sa amen. Lahat po tayo daw, sons and daughters of God, at si Kristo bilang panganay, still hindi binawi sa Kanya yung something divine para makita ang Panginoon Diyos na gumagawa sa Kanya. Naintindihan natin ang purpose? There shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him. Yung mga iba-ibang bansa, na tinukoy kanina, patuloy silang sasambay, patuloy silang paglilingkuran sa eternidad. And they shall see His face, and His name shall be in their foreheads, and there shall be no more night there. And they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever.
Praise the Lord. So, maliwanag yan. Tama? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Naintindihan natin? Malinaw po ba, mga anak? Sige po, at pag may nagtanong, sino ba si Kristo sa inyo? Simple lang ang sagot, mga anak. He is the image and likeness of the invisible God. Kasi pagka babanggit ka pa ng ibang mga attributes niya, may mga paliwanag pa, di ba? Sana maintindihan na lang nila. Siya ay imahe ng Diyos na hindi nakikita. Maliwanag! Sige po, tayo po yumuko at magpasalamat sa oras nito.